Okay, yapping session tayo. Ang pag-usapan naman natin ay anything about growing up without a father. Really. Yung specific title ko dito is Masakit Mawalan ng Tatay. Bakit ko naisipan na talakayin to? Dahil malapit ng graduation. Kaklase ko may tatay. Ako buhay. Malayo nga lang and circumstances happened and shit happens. Kaya, unfortunately, hindi siya makaka-attend because of excuses na narinig ko na rin dati and hindi na rin talaga ako umaasa, no? Pero anyway, masakit mawalan ng tatay. Bakit? Kasi unang-una, eto, sa paningin ko lang to, is, tawag doon, masakit mawalan ng tatay dahil may hindi tayo na-develop. Like, a part of us is underdeveloped because as a father sa mga anak nila at sa mga dalaga nila, no, ay they provide something. They actually help you to develop certain things. Sa mga tatay, sa lalaki naman, tama, I think, natitrain yung masculinity namin. Mas na-develop yung masculinity namin and we're actually taught how to be a man of the house. Tama ba? Yung term na yun? Pala na. Pero, yeah. Dapat, alam namin kung paano ayusin to, paano ayusin yan. Kasi alam ng mga tatay natin yan eh. And trabaho nila to actually teach us those kinds of things, to be the man of the house. Diba? And para sa mga babae, which I have no idea, pero sa paningin ko, ang trabaho ng mga lalaki sa mga dalaga nila is to actually show them how a man should treat their girl. No? Kung paano yung pagtrato ng tatay nila sa mga dalaga nila, dapat yung maging boyfriend ng dalaga na yun is, kayang i-reciprocate, be equivalent to that. No? Pag mabuting tatay, setting aside naman yung mga abusive na mga tatay dyan, mga malala talaga mga cases, setting aside that, hindi dapat ganun. No? Yung father nila yung dapat greatest example of how men should treat women. Tama ba yung pananalita ko? No? Pag may tatay kasi, nade-develop yun easily. And unconsciously, hindi naman natin napapansin na, because dahil pala may tatay ako, na-develop ko pala to. No, hindi mo kasi mapapansin eh, kasi kasama na yun sa package of actually growing up with a father. No? May blank ako. No? And pag wala ka naman tatay, yung problema kasi is underdeveloped. And yung ways mo is, una-una, you either teach yourself, you teach yourself, you adapt, ganun. In my case kasi, I had no clear definition of masculinity, no? So I had to define my own masculinity and how to be, myself, a man, no? Yeah. So, hindi naman ako yung napaka-alpha male. I grew up with my mother kasi. So, expect na may pagka-softy rin ako and may pagka-feminine rin ako. Hindi ako yung lalaki na matapang, mahangas. Ganyan-ganyan. I have yet to develop those traits. Yun yung problema. No, pag wala kang tatay, yun, may mga parte kasi sa pagiging lalaki na hindi talaga siya natitrain. And it is a struggle to really find your purpose as a man. Kasi hindi naman natin alam eh. No? And ako, kinakaya ko na may mga bagay ako na hindi ko talaga alam. Na dapat tinuruan ako ng tatay ko, pero at this point, I had to teach myself. No? So that's one part. Second, masakit mawalan ng tatay because we don't get
that fatherly love. We don't get that. Iba kasi, yung fatherly love and motherly love. No, a mother can be a father. Yeah, that is true. I also believe in that. However, sa akin kasi, mm, wala kasing like, wala kasing makakapagpalit sa fatherly love eh. Kasi, iba silang magmahal. Iba magmahal ang na isang yung isang ina. Iba rin magmahal ang isang tatay. Di ba? Sa mga nanay, no? Sa akin kasi stricto pero softy. So, yeah. Pero sa mga tatay kasi, stricto sila. And iba kasi, 'di ba? May softy na tatay, may stricto, but the point is, we don't get that fatherly love kasi iba pa rin magmahal ang isang tatay. And there's really no words to actually describe it. Siguro sa akin, nung bata pa ako, thankfully nakasama ko naman siya from sanggol pa hanggang grade 3. Hanggang grade 3. So, let me actually calculate that because hindi, like, bobo mental math ko. I'm not really good at math. I'm not good with numbers. So, let me just calculate it kasi nagsimula siya ng 2016. So, just give me a good old minute. That is crazy. So, nagsimula siya ng 10 years old. Alam mo, nagsimula siya ng 12. Kasi grade 4, I was 12, I believe. Hindi ko maalala, okay? Pero nagsimula sa, nawala yung tatay ko nung nagbibinata na ako. No? And nung bata pa ako, nandun naman siya at ayun, naramdaman ko naman yung fatherly love and yung mga nami-miss ko is iniyakap ko kasi yung arms, yung braso niya, like, braso niya iyakap ko. Hindi ako rin ako pala affectionate sa tatay ko. Pero, excuse me, yun yung mga isa sa mga bagay kung bakit mahilig ako mag-hug ng pillow. No? O kaya, pag natutulog kasi ako, nakaganon ako, like, nakaganyan. Hindi ko siya pa. So, I found out, siguro years back, na kaya pala ganito kasi nakasanayan ko na sumandal sa braso ng tatay ko and nung nawalan ako ng tatay, ginamit ko na rin sarili ko kasi independent ako eh. Pero yun, fatherly love. Ano ba yung pangatlo? Hindi ko alam, actually. Pero nung nawalan ako ng tatay, it was really, really painful. Dahil I had no one to look up to. Wala tayong role model. Okay? Mayroon tayong kanya-kanyang role model. Pero I had no one to look up to. Anong taas-taas ng tingin ko sa tatay ko nun? Dahil mapagbigay siyang tao. Mapagbigay siya, forgiving. And as a person, mabait siya. Like, hindi man half. Pero kung ano kasi ako ngayon, may parte siya doon. Mataas yung pasensya ko dahil sa kanya yon. Mataas din kasi pasensya niya. Madalas like, really siyang magalit. No? Really siyang magalit. Napakakalmado niyang tao. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung upload ko to sa YouTube or hindi, pero you know what? It's parang feeling ko hindi na. Yung i-upload ko, wow, ang tapang-tapang ko talaga pare. What the hell? Pero yun na, nung nawalan kasi ako ng tatay, I went into a depressive phase. I don't know what you guys call it. Phase or I don't know. I call it a phase. Even though
pakiramdam ko hindi naman dapat sa face. Pero, yeah. Nung nawalan ko ng tatay, bata pa ako doon. Hindi ako sanay na wala siya. And, doon na nagsimula yung pag-iiyak ko. Doon na nagsimula yung typical na umiiyak habang natutulog o like, bago matulog. Suppressing your emotions. Ganyan. And, hindi kasi kami open na family. Like, we weren't open. Like, hindi kami nag-open up sa isa't isa. Kaya, nung nawala siya, I don't really know how to deal with my emotions. Ginawa ko lang kung ano yung para sa, like, at that time, tama. Or like, really stable, ganun. And also, went to, from depressed to like self-harm. Like, it comes with the package, pre. No? It comes with the package. Self-harm, suicidal thoughts, and then suicide itself. No? For years kasi, I had looked up to my father. Like, ang taas-taas ng tingin ko sa kanya. And hindi ko maintindihan kung bakit ang taas-taas ng galit ng nanay ko sa kanya. Not until naging binata ako and let me just say, na-realize ko sa atan nung last year lang, nung kaka-18 ko. Or 17. Hindi ko alam. Pero, lagi ako umaasa sa tatay ko doon. Like, I had high hopes na magkikita kami. I mean, as a child, sino bang hindi ma-miss yung tatay nila, di ba? Sino bang hindi umaasa na makipagkita ulit sa tatay nila? Maramdaman yung yakap, di ba? Pero may times talaga na nagbe-breakdown ako dahil naalala ko yung tatay ko. No, and whenever naalala ko siya, I just go into this state of unstableness, instability, and the memories will keep flooding in. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Just my mind just went blank kasi naalala ko siya. Which ayoko talagang mangyari at that time. Siguro a few years back. Siguro 2 years back, ganun. Ayoko siyang maalala. Ayoko talaga. Pag naalala ko siya, boom, panis, luha, breakdown. Grabe. Shit. And like remembering the times na nag-breakdown ako, ang sakit to see myself in a state like that. Pero I can't blame myself. Like, hindi ko naman kasalanan dahil masakit mawalan ng tatay. Kahit anong perspective pa yan, masakit mawalan ng tatay. No? And masasabi ko na swerte yung mga kaklase ko na may tatay sila. And they would often make jokes, na dahil wala akong tatay, naging ganito akong tao. Kasi, pag may tatay ka, na stricto, it helps you, be in place. Sa akin kasi, nung nawalan ako ng tatay, mas naging rebelde ako. Nag-iba yung paniniwala ko sa Diyos. Iba yung paningin ko na. As of now, I'm an agnostic, pero leaning more on believing to God, pero not conforming to any religious belief. Pero nawala na tatay ko, doon na nagsimula yung rebellious phase ko. And people often blame my circumstance for me being this kind of person, na dahil wala kang tatay, naging ganto ka. So parang kasalanan ko pa ata na walan ako ng tatay. And there's also a specific person na hindi ko na lang ina-name drop. Pero nakaka-visit siya as a fucking person. Honestly. Dahil this grade 12, he keeps making jokes. Kaya ka wala kang tatay. Ano mo nung dati no high school pa kami, nagagawa ko pantisin yun. Pero, tumanda na ako. Grade 11, from grade 7 to grade, hindi ko alam kung kailan nagsimula yun, pero I've been friends with him ever since grade 7. At nagsimula ata ng grade 8. Hanggang grade 11, tiniis ko yun. Like, I didn't actually mind.
na gumawa ng jokes, kaya ka wala kang tatay, buti wala kaya ka ganito eh, diba? I didn't really mind. Pero the thing is, this grade 12, dun na ako napagod. Hearing na, kaya ka wala kang tatay eh, kaya ka wala kang tatay eh, like, nakakabwisit yun. And sinabihan ko na rin siya ng ilang beses, pero hindi niya rin respeto yung boundary na linagay ko. So, yeah. Honestly, kung pinapanood mo to, fuck you. Fuck you. I can only make tatay jokes. Like, valid ba yun? Like, I can only make jokes about my circumstance, pero when someone makes a joke sa pagiging wala akong tatay, parang dun parang offensive. Does that make sense? I don't know. Pero, ayun, isa sa mga bagay na I really hated is people blame me or blame my circumstance kung ba't ako ganito is dahil wala akong tatay. As if naman may control ako dun. No? And I hate my father dahil kung hindi lang siya nawala sa buhay ko, I would have turned out to be a fine man. I would have turned out a better version of myself compared to what I am today. Iba kasi pag may tatay. Iba talaga. Pag may tatay ka, I guess, you know, like, hindi ko si kaklase, hindi ko lang makikita. Pero like, this class, yeah. Basta to, ito yung hinawa kong plus picture. Lahat sila may tatay. And they turned out to be fine. Ako lang ata yung hindi. No? Ayun. I hated my father for that. Dahil, siguro kung naging present lang sa buhay ko, if gumawa talaga siya, parang kasi pag gusto, may paraan. Kahit ano pang circumstances yan. Gagawin. Lagi may paraan. Pero, wala. Hindi niya ako kinita and all that. And, pagod na rin ako kakaasa sa kanya. Boom! Panis. Okay? Nakakasama ng loob. To be honest. Like, grabe. Yung sama ng loob ko dati, napunta sa nanay ko, from my mother to my father, kasi doon ko na-realize yung pagkukulang niya bilang isang ama. No? And, my father was an understanding person. No? Nakuha ko rin yung treat sa kanya. Instead of me listening to one side only, I try to listen to both sides kasi I don't want to be one-sided. No? And I want to understand the situation, the circumstance itself. And as much na gusto ko talagang intindihin yung tatay ko, may mga bagay lang talaga na hindi ko maintindihan kung bakit niya ginawa. Bakit hindi niya magawa. No? Like, may mga saying, may mga naririnig ako na, don't blame your father because first time rin ng tatay mong maranasan yan. Or like, basta may ganun na saying. Now, I feel like that saying doesn't really apply to my case or sa case ng father ko. Wait, search nga natin. Actually, we're just gonna search it. I'm gonna go ask ChatGPT. For it, and wait lang. Wait lang. Kasi yung OWA scholarship, by the way. So, let me just like pause this video. Going back. Saglit lang. Let me just ask GPT. Nasaan si GPT? Basta may nakita ako dun. So, let me just, para naman ma-analyze it real time. Hey GPT, may ano kasi, may nakita ako sa like social media app, like is saying about a father na it's not his first time doing it or something like that. Hindi ko sa exactly maalala. Can you help me, like remember that line? Ganon.
Hey, GPT, may saying kasi na like about father, like it's not his first time or like this is his first time. Like something like that. Can you help me remember it, please? Ayan, nahanap ko na. But remember, it's his first time being a father too. He's learning just like you are. Ang dami niyang pagkakamali. Ba't hindi siya natuto dun? Ha? Like, I don't really get that. Hindi ko alam. Pero, remember, it's his first time being a father too. He's learning just like you are. Pero ang dami niyang pagkakataon eh. Like, kung ito gagamitin sa akin, pre, ang dami niyang pagkakataon para bumawi. Hindi naman siya, napag-aral naman siya, napagtapos naman siya, di ba? So, I'm sure that he has the capacity to think and to make plans and like para bumawi bilang isang ama. Pero hindi niya ginawa yun. Ang daming pagkukulan ng tatay ko. Gusto ko siyang maintindihan. Gusto ko talaga siyang maintindihan. Pero at this point, hindi na ako umaasa. And I honestly, siguro bastos bang sabihin na nawalan na ako ng pake sa ama ko. Nawalan na ako ng pakialam sa tatay ko. Is it okay to say na tanggap ko na? Siguro dati kasi hindi ko tanggap na wala akong tatay. So umaasa pa rin ako noon. Pero simula last year, doon ko na tinanggap na wala akong tatay na hindi like hindi na ako umaasa. Tanggap ko na hindi niya kayang gawin to and tatay ko lang siya and nothing more than that. And nawawalan rin ako ng respeto sa tatay ko. Okay, aminin ko, nawawalan na talaga ng respeto sa tatay ko. And masakit isipin yun kasi part of me is because of him. Kung ano ako ngayon is dahil sa kanya and makagalit ako sa kanya, magkakaroon ng sama ng loob sa kanya. I'm stuck in between. Pero ngayon talaga, hindi na ako masa sa tatay ko. Wala na akong pakialam. Gawin niya anong gusto niyang gawin. Makipagkita sa akin or what. Or like, ano man yung plano niya. Pakita niya sa akin. I don't really care. Unless may makita ko na resulta, sige. Pero, kung hanggang salita ka lang, wag kang, don't expect anything from me. Don't expect na that I will have the same respect that I have for you back then. Hindi kasi gumagana yung linya na porket tatay mo yan, dapat mo respetuhin yan. Hindi, that doesn't apply in my generation. That doesn't apply to me. The moment na may ginawa ka sa akin na napakasakit, wala akong paki kung ikaw yung nagpalaki sa akin or tatay kita, pero the moment you did something, mawawalan talaga ng respeto kasi it is not justifiable na porket tatay kita, obligado na, utang na loob na respetuhin kita. The least that I can do is be civilized and be decent with you. But to respect you and to act like nothing happened, wow, parang sobra na yan. No? Yun yung iniisip ko. Pag nasa Pilipinas ako, I don't really know kung paano ako aakto sa tatay ko. Kasi there was one time kung saan I purposely get myself drunk and pinagmumura ko siya, linabas ko lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Siguro hindi pa lahat yun, siguro kalahati pa lang nun. Bakit ko kailangan ko uminom, kailangan ko lasingin sarili ko para mailabas ko yung sama ng loob ko sa kanya. Kasi I can't do it in this state. Hindi ko pa nagagawa. I don't have the courage yet to do it so. Ngayon parang
hindi ko alam kung ngayon, pero, kaya kong pag-usapan tatay ko na hindi ako nagbe-breakdown, di ba? So, good points, plus points yan. Pero wala na, like, oo, it's never too late na bumawi bilang isang ama. Pero please, wag kayong umasa na porket bumawi na kayo, porket ginawa nyo na yung dapat nyong gawin nung years at dating-dati pa, like maging okay na kayo ng anak mo. No. Hindi. Hindi talaga. Kasi kahit bumawi ang tatay ko, hindi ko pa nahanap sa sarili ko na patawarin siya, na kausapin siya, na makipagkita sa kanya. Kasi ako, okay na ako eh. Tanggap ko na wala na akong tatay eh. Tanggap ko na hindi na siya makipagkita sa akin. Tanggap ko na hindi siya maging parte ng buhay ko ever again. Tatay ko na lang siya. At this point, tatay lang siya. Pero siguro iba yung maging reaction ko pag nakipagkita ko sa kanya. 'Di ba? Iba pa rin kasi pag nakita mo yung tatay mo eh. Sa akin kasi hindi ko pa nakikita kaya ko sinasabi to. My answer might be different the moment na nakipagkita ko sa kanya. Pero it's not really, it's really difficult to forgive someone. No? Kaya, ang taas, hindi naman taas, pero I consider these people, kahit yung isa na may tatay na sinasabi kaya ka walang tatay, na swerte kasi they have a father. They have a mother. Hindi nyo alam and hindi nyo pa nararanasan yung pakiramdam na mawalan ng isang family member. And pinagdadasal ko and hopefully hindi nyo talaga mararanasan yan kasi I'm telling you, masakit. Kayo yung nasabi yan kasi hindi nyo pa nararanasan eh. No? Like, how lucky for you to not understand yung mga pinagdadaanan ng mga tao. Like, swerte ka eh. Kasi, hindi mo magawang maintindihan yun kasi hindi mo pa nararanasan eh. You guys are so lucky to not have experienced this. And I'm saying this not to manipulate or anything. Sabi ko lang, kung gaano talaga kayo kaswerte. Genuinely speaking. No? Kasi hindi lahat ganyan. Hindi lahat may tatay. There is something that we fatherless men, fatherless daughter have struggled. And this is a trauma. Kasi hindi ko pa ito naayos eh. Hindi ko pa talaga ito naayos eh. I haven't really solved it dahil hindi ko pa nakikita yung tatay ko. And I can't imagine seeing my father. Hindi ko talaga alam paano ako aakto sa kanya. I don't even know. Ang alam ko lang talaga is hindi na ako aasa. Bahala sa buhay niya. Bahala talaga siya. Ang dami niyang pagkakataon para bumawi pero nung ginawa niya, wala. Sinong may mali doon? Yung alak ba yung tatay? Siyempre, kayo, para sa tingin nyo. Kasi para sa akin, feeling ko yung tatay yung mali eh. And likewise rin, siguro, hindi ko alam sa perspective ng tatay kung paano pakiramdam mawalan ng anak or malayo sa kanya anak or whatnot. Dami ko sinabi, shit. Pero yun, yeah. Ngayon kasi na mag-graduation, papatayin ko yung cellphone ko kasi ayokong maiyak. If ever man, ayoko talagang maiyak sa graduation ko. Dahil lang tumatawag yung tatay ko. Kasi, eto kahit tumawag pa siya ngayon, like, wala nang effect yung boses niya sa akin eh. Wala nang effect yung chat niya sa akin. Wala nang effect yung boses niya. Yung litrato niya siguro may unting effect. Pero the rest wala na. So kahit sabihin niya, ay, congratulations anak. Good job. I'm proud of you. Anak, mahal kita anak. Wala nang effect sa akin yan eh. Kasi ilang beses kong narinig yan
Ilang beses ko narinig yan. Pero hindi ko maramdaman. So, ano sa tingin mo? Ay, sige, thank you. Sabihin ko, like, utang na loob na ba? Like, be thankful kasi naalala ng tatay ko na graduation ko. Be thankful kasi at least tinawagan ako ng tatay ko. Ganun ba yun? Kasi baka may magsabi ng ganun eh. Magpasalamat ka, Ryan, kasi at least yung tatay mo tumatawag sa'yo. Ayun na, mali pa rin yung ginawa niya. Hindi ko pa rin siya kayang patawarin. Grabe. Papating ko talaga. Hindi ko siya papansinin. Honestly. Graduation day, hindi ko sa papansinin. Ayoko sang pansinin. At ayoko na ma-bring up yung pangalan niya once nag-graduate ako. Once nasa graduation day. Pwedeng after. Siguro pwedeng after 2 days na lang. Ha? Pwedeng after 2 days. Kasi ayokong maiyak eh. Ayoko kitang maalala eh. Ngayon naalala kita. Pero I'm not in an emotional state right now. Pero paano pa kaya sa graduation, di ba? Baka doon umiyak talaga ako pag naalala kita. At ayoko mangyari yun. Graduation ko to. Alam mo nung Pasko, guys, nung Pasko kasi, iniisip ko na kompleto kami, even though na hindi. Pero in my view, sapat na it was me and my lola sa mother side and my mother. Biningap ng tatay ko, biningap ng nanay ko yung papa. Si papa sabi, papa may mataas na high blood pressure. Ayoko sang isipin eh. Kasi the moment na naalala ko sa in an occasion, wala na, tapos na, breakdown kaagad ako niyan. I have a separate document or video, pero para sa akin na lang yun. Pero I was breaking down. Nakailang balik ako sa kwarto ko para umiyak, trying to prevent myself from actually remembering him. And then napunta sa point na pinagbumura ko siya, and long story short, panis. Siguro pinag-uusapan ko siya ngayon para hindi ko siya maalala sa graduation day. Kaya ako to ginawa para hindi ko siya maalala sa graduation day. Para kahit maalala ko siya, if ever man, hindi ako makakaiyak. Pero it doesn't mean na hindi ko papatay ng cellphone ko. Ibablock ko talaga number niya, ibablock ko yung messenger niya. Ayoko marinig boses niya. Ulitin ko, hindi porket tatay ko siya, obligado na akong sagutin yung mga tawag na. I'm obligated to respect him. Hindi, after lahat ng ginawa niya, sa tingin mo mapapatawad ko pa siya? Mahirap gawin yun. Kasi ito, bago ko end yung video masakit mawalan ng tatay. Napakasakit. May kanya-kanyang kaming pinagdadaanan. Kanya-kanyang situation and all that. Pero we can all agree that losing a father or having an absent father really fucking hurts. No? And I feel like that trauma, either maayos siya or hindi. Kaya swerte sa mga may tatay dyan. Malaki ang tingin ko sa inyo. At sulitin nyo na lang. Hindi nyo sinasabi na may katapusan. I mean, lahat naman tayo may katapusan eh. Pero, hey, I'm saying is, sulitin nyo. Sulitin nyo.